Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Thea, 35 anyos at taga Maynila. Isa ako sa masugid ninyong tagapakinig. Sisimulan ko ang aking kwento sa paglalarawan sa aking sarili. Masasabi ko na ako yung klase ng babae na marunong tumayo sa sariling mga paa. Pinalaki ako ng mga magulang ko na sa murang edad ay inaasikaso na ang sarili. Matatag ako, may mataas na kumpiyansa sa sarili at maraming pangarap sa buhay. Ngunit nagbago ang lahat noong ikinasal kami ni Jonas. Nagkakilala kami sa isang birthday party ng kaibigan. Gwapo si Jonas, matangkad, kuwela at magandang manalita. Aaminin ko na nabighani agad ako sa kanya nung araw na yun. Bago ako umuwi, nagkapalitan kami ng numero ni Jonas at doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan na hindi nagtagal ay nauwi nga sa pag-iibigan. Tumagal kami ng ilang taon hanggang sa inaya na niya akong magpakasal. Agad din kaming sumubok na bumuo ng pamilya. Nasa iisang pahina naman kami noong mga panahon na yun. Pareho naming pangarap na magkaroon ng mga supling na siyang kukumpleto sa amin. Doktora, kumusta po ang baby namin ni Jonas? Nag-aalala po ako eh. First time ko lang pong magkaroon ng spotting. Wag na po kayong mag-alala. Okay naman po si baby. Okay naman yung heartbeat niya. Meron din naman pong fetal movement. Dok, bakit po dinugo ang asawa ko? Normal lang po ba yun o delikado? Tingnan niyo po dito sa monitor ha. Nakikita niyo po ba itong part na to? Yung may maitim na part na pabilog? Opo, Dok. Ano po yan, Dok? Ang tawag po dyan ay subchorionic hemorrhage. Namumuong dugo ho. Hindi to bihirang kondisyon sa pagbubuntis lalo na sa unang trimester. Maliit pa lang naman siya, kaya lang meron dito sa taas. Meron din dito sa gilid. So may tsansa pa rin tong lumaki at pag lumaki ho pwedeng maapektuhan si baby. Kaya kailangan pa rin pong seryosohin at i-monitor namin mga doktor kung ayaw nating mapahamak si baby. Ano pong dapat gawin, Dok? Sa kaso mo, Mami, reresetahan kita ng pampakapit. Siyempre, sasamahan na rin natin ang mga prenatal supplements na pwede mong inumin. Pero ang pinakakailangan mong gawin magpahinga. Mag-bed rest ka, Mami. As in, nakahiga lang sa kama buong araw at iwasan mo yung mga nakakapagod, lalo na yung mga mabibigat na gawain, kung ayaw nating maulit yung pagdurugo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Opo, Doktora. Naiintindihan ko po. O siya, sige po. Daddy, labas po muna tayo, mag-aayos lang si Mami. Then, usap tayo, Mami, sa may table ko, ha? Sige po, Dok. Salamat po. Oh, mahal. Dito ka muna. Pagbubuksan lang kita ng pinto ng kotse, ha? Sige, mahal. Yan, sige, pasok ka na. Dahan-dahan lang, mahal, ha? Oo. Salamat. Okay ka na? May sasara ko na tong pinto.
Okay na. Sige. Kumusta, mahal? Maayos ba pakiramdam mo? Komportable ka ba dyan sa upuan mo? Oo, ayos lang ako, mahal. Buti naman. Tara, uwi na tayo. Pasensya ka na, mahal ha. Oh, pasensya saan? Kasi kahit sinabi naman ni doktora na ayos lang si baby sa tiyan ko pakiramdam ko kasalanan ko pa rin kung bakit nangyari yun. Nakokonsensya ako kasi aminado ako na nitong mga nakaraan hindi ako nakakapagpahinga ng maayos. Masyado kasi akong maraming kailangan gawin Kaya minsan nalilimutan ko na buntis nga pala ako. I'm really sorry, mahal. Hindi naman natin alam na ganun yung mangyayari kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga, maayos si baby pero kailangan na natin ngayon sundin yung payo ni doktora na magpahinga ka muna. Bed rest ka lang daw hanggang sa mawala yung namuong dugo. Kaya ako na ang bahala sa pagluluto at mga gawaing bahay hanggat hindi ka nagiging okay. Ha? Ganun na nga. Pero paano na yung trabaho ko? Hindi ako makakapag-leave ng ilang linggo para lang mag-bed rest. Lalo na at patapos na ang taon. Tapos may presentation pa kami sa presidente ng kumpanya sa susunod na linggo. Napakarami kong responsibilidad na kailangang tapusin. Iniisip ko pa lang, sumasakit na nga yung ulo ko Tungkol dyan sa trabaho mo, kanina ko pa ito pinag-iisipan Ang ano? Mag-resign ka na lang, mahal. Ha? Kung masyadong tambak ang trabaho mo at di ka mo pwedeng mag-leave, buti pa umalis ka na lang talaga doon. Saka para hindi ka na masyadong nai-stress, alam mo naman na masama rin yan sa pagbubuntis mo. Sa bahay ka na lang, mahal. Ako na lang ang magtatrabaho para sa atin. Ha? Teka, Jonas. Parang mahirap naman yata yung gusto mo. Alam mo naman kung paano ko pinaghirapan at pinagsikapang makuha yung posisyon ko ngayon sa trabaho ko, di ba? Dugot pawis ang sinakripisyo ko, mahal. Tapos bibitawan ko lang ng ganun? Oo, naiintindihan ko naman pero hindi mo ba naiisip yung magiging anak natin? Sa lagay, mas mahalaga pa ang trabaho mo, ang posisyon mo kaysa sa sarili nating anak? Hindi ka handang magsakripisyo para sa kanya? Saan naman ang galing yan? Siyempre mahalaga sa akin ang anak natin. At gagawin ko lahat para sa kanya. Pwera ang mag-resign sa trabaho. Jonas, hindi naman kasi ganun kadali ang lahat. Kailangan ko pa yatang diretsuhin ka, ano? Thea, kapag hindi ka tumigil sa pagtatrabaho, makukunan ka. Mawawala yung anak natin. Sinabi na yun ng doktor kanina. Binalaan ka na niya. Ayaw mo pa rin makinig? Jonas. O sige, sige. Bahala ka. Mukhang hindi ka pa handang maging nanay Sige, tuloy mo lang yung mga ginagawa mo. Tingnan natin anong mangyari sa'yo. Jonas, huwag ka namang ganyan. Hindi ko naman sinabing ayoko. Ang akin lang, pag-isipan muna natin maigi yung mga magiging plano natin. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Sa ngayon, yun lang talaga ang makabubuti. Sa kapag nanganak ka, kailangan mo pa rin pagtuunan ng pansin ng pag-aalaga sa anak natin, di ba? Paano mo magagawa yun kung may trabaho ka? Mahal, sige na naman. Pumayag ka na. Alam kong hindi madali sa'yo ang bagay na to pero para rin naman to sa anak natin at sa pamilya na binubuo natin Kaya sige na, nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na sa trabaho mo. Tony, kahit may parte sa akin na ayaw pumayag sa gusto ni Jonas na mag-resign ako sa trabaho, sumunod pa rin ako sa aking asawa. Napagtanto ko rin naman na para sa anak namin ang pagsasakripisyo kong yun. Bukod doon, hindi na lamang sarili ko ang dapat kong isipin. Kaya nga ginawa ko ang nararapat at yun ay ang pagtuon ng lahat ng aking atensyon sa aking pagbubuntis.
Nakikita ko naman ang pagiging responsable ni Jonas bilang padre di pamilya. Masipag siya sa trabaho at pinaglalaanan niya ng husto ang panganganak ko. Hindi niya rin ako pinababayaan. Ang tanging pakiusap lamang niya ay huwag kong pabayaan ang pagbubuntis ko. Maraming pagbabago akong naramdaman hindi lamang sa katawan, kundi lalo na sa aking isipan. Kung ano-ano mga naiisip ko. May mga magaganda, pero madalas puro mga pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan sa aking sarili kung kakayanin ko ba ang maging isang mabuting ina. Tony, sa paglipas ng mga buwan, ligtas kong naisilang ang anak namin ni Jonas. Pero doon na pala unti-unting magbabago ang aming buhay. Buti naman nakatulog na rin si baby. Grabe yung pagod ko. Halos ayaw niyang tumahan at magpababa. Ay, grabe. Ang sama na ng pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Ay, wag naman sana. Ganito pala maging nanay. Nandito na ako, mahal. Mahal, buti naman dumating ka na. Oh, mahal. Ano ba naman to? Ha? Itong damit ng anak natin, oh. Bakit nasa sahig? Nahulog yata dyan tapos hindi ko na napansin. Paano mo mapapansin marami pang nakakahalat sa sahig? Ay ano? Oh, ano yan? Feeding bottle niya ba yan? Bakit nandyan? Tapos ayun po. Naku, lampi ni baby ba yun? Nakasampay sa sofa? Ano yung katabi? Damit ba yun? Tuwalya? Bakit nandun? At bakit ang kalat-kalat naman ang bahay natin? Lilinisin ko na lang yan mamaya. Hindi ko lang naasikaso agad kasi nga abala ko sa pagpapatahan at pagpapatulog kay baby kanina. Ando na tayo pero hindi lang naman ngayon naging makalat ang bahay natin eh. Araw-araw. Parang hindi ko na yata maalala kung kailan huling nalinis tong bahay natin eh. Sa tingin mo magagawa ko pa yun? Pagod na nga ako sa pag-aalaga sa anak natin. O hindi ba natutulog si baby? Anong ginagawa mo kapag tulog siya? Di natutulog din o di kaya sumasaglit ng kain at ligo. Alam mo, sobra ka naman magsalita sa akin. Mahal, wala akong sinasabing masama. Nagtatanong lang ako. Nagtataka kasi ako kung bakit hindi mo maisingit ang pag-aayos at paglilinis ng bahay sa tuwing tulog ang anak natin. Madali lang naman damputin yung mga kahalat na yan, oh. Kung madali lang pala, bakit hindi ikaw ang gumawa? Ano? Kung makapagsalita ka, kala mo madali lang mag-alaga sa anak natin, ha? Bakit kaya hindi mo subukan? Ha? Palit tayo ng posisyon. Ako naman ang magtatrabaho sa labas, tapos ikaw ang mag-alaga kay baby dito sa bahay para maramdaman mo yung pakiramdam ko. Lilinisin ko naman mamaya yan eh. Maghintay ka lang. Hihinga muna ako, pwede? Masama-sama na nga ng pakiramdam ko, pinasasama mo pa yung loob ko. Mahal, pasensya na ha. Pagod lang talaga ako sa trabaho tapos ganito pa ang madadatnan ko pag uwi. Eto, naghalo-halo na yung emosyon ko. Andun na nga tayo. Pero mali naman na sa akin mo ibuntun yung pagod mo. Jonas, pagod din naman ako. Hindi mo nga muna ako kinumusta bago ka nanita dyan eh. Hindi naman yata tama yun. Yan ang hirap sa'yo eh. Lagi mong iniisip na ikaw lang ang pagod. Mahal, bakit hindi ko kumakain? Ano, ayaw mo ba ng luto ko? Hindi naman, pero nasusuka kasi ako eh. Teka ha. Mahal, ayos ka lang ba? Bakit? Anong nangyayari? Bakit naduduwal ka? Hindi ko rin alam. Mga ilang araw na rin masama yung pakiramdam ko, mahal eh. Gusto mo ba magpa-check up na tayo? Wag muna.
may gagawin muna ako. Ha? Ano naman yun? Basta, dito ka lang muna, ha? Alam ko meron pa nandito eh. Bakit mahal? Anong hinahanap mo dyan sa drawer? Ayun, nakita ko rin. Buti na lang may isa pang natira. Teyas, sandali! Diyan ka lang. Pupunta lang ako sa banyo. May gagawin lang ako. Diyos ko, sana hindi totoo yung iniisip ko. Sana hindi dahil doon kaya naduduwal ako tsaka... Sana hindi muna. Ayoko pa ulit. Ayoko pa. Diyos ko, bakit naman ganito yung resulta? Mahal! Mahal! Anong nangyayari sa'yo dyan? Bakit umiiyak? Buksan mo tong pinto. Nag-aalala ako sa'yo eh. Kasalanan mo to, Jonas! Mahal. Kasalanan mo to, Jonas eh! Teka lang, kumalma ka nga muna, Teya. Ano bang nangyari kasi? Saka bakit mo sinasabing kasalanan ko? Ano bang ginawa ko? Nagtanong ka pa talaga, ha? Ayan o! Tingnan mo, dali! Ano ba yan? Pregnancy test? Oo! 2 guhit? Oo! Nakita mo naman, di ba? Ibig sabihin positive. Buntis ka, mahal. Uy, mahal, bakit ka umiiyak? Hindi ka ba masaya na buntis ka ulit? Itong mukhang to? Mukha bang masaya to? Mahal naman. Huwag mo akong matawag-tawag na ganyan! Alam mo naman na ayoko pang mabuntis. Na hindi pa ako handa, Jonas. Kaya lang ikaw, mapilit ka. Hindi mo kayang pigilan yung sarili mo. Tapos hindi ka pa nag-ingat. Sabi mo mag-iingat ka, pero anong ginawa mo? Teya, please, huwag ka namang ganyan. Nandiyan na yan. Ano pang magagawa natin? Ayun na nga. Wala na akong magagawa. Pero matapos yung mga pinagdaanan ko mula sa pagbubuntis, panganganak at pag-aalaga sa baby natin, eh parang ayoko na nga ulit manganak eh. Mabuti sana kung ikaw ang magbubuntis at kung ikaw ang mag-aalaga sa baby natin, eh hindi naman. Ako pa rin naman. Ako lang. Ako lang lagi. Tony, alam ko na biyaya ang mga bata. Pero sinong babae ang hindi maiiyak sa naging kalagayan ko? 6 na buwan pa lamang ang anak namin ni Jonas noong mga panahon na yun. Tapos masusundan na ulit. Sa totoo lang, mula nung nanganak ako sa panganay namin, ayoko pa sanang makipagsiping kay Jonas. Masyado pang pagod ang katawan at isipan ko. Kaya lang mapilit ang mister ko. Minsan nagpapaawa pa. Kaya minsan pinagbibigyan ko. Pero paulit-ulit kong sinabi sa kanya na mag-ingat dahil ayoko munang masundan ang anak namin. Hanggang sa nangyari na nga ang kinatatakutan ko. At wala na rin akong magagawa. Kaya kahit masama ang loob ko at hindi pa ganun kahanda ang katawang ko, pinagpatuloy ko ang pagbubuntis sa pangalawa naming anak ni Jonas. Umasa na lang ako na makakaya ko ang dobleng responsibilidad sakaling 2 bata na ang alagaan ko. Tony, mahal na mahal ko ang pamilyang binubuo namin ni Jonas. Ganun din ang aking asawa. Kaya sa halip na isipin ang mga hinaing ko, hinanda ko na lamang ang aking sarili sa pagbabago na muli kong kahaharapin at umasa na magiging maayos ang lahat. Tony,
Lumipas ang mga buwan. Maayos kong naisilang ang pangalawang anak namin ni Jonas. Pero aaminin ko, hindi buo ang naramdaman kong saya. Kasi ramdam ko sa katawan ko ang matinding pagod. Pero sa kabila ng mga yon, pinilit ko ang sarili kong maging malakas at gampanan ang mga kailangan kong gawin. Pero sa paglipas ng mga linggo, tila bumaba ng husto ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Pagod na pagod ako palagi. At wala na rin akong panahon na mag-ayos. Hindi ko na nga makilala ang sarili ko kapag tumitingin ako sa salamin. At dahil sa pisikal kong pagbabago, lagi kong nakukumpara ang sarili ko sa ibang mga babae. Pero gaya ng palagi kong ginagawa, isinantabi ko ang nararamdaman kong yun. Mas pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang mga anak ko. Masasabi ko naman na napapawi naman ang lahat ng mga negatibo kong nararamdaman sa tuwing nasisilayan ko ang aking mga anak. Kaya lang, kung nakakaya kong mag-alaga ng 2 baby, iba naman ang sitwasyon namin ni Jonas. Maayos kong nagagampanan ang papel ko bilang isang ina. Pero hindi ang pagiging mabuting asawa. Grabe. Ang kalat talaga ng panganay namin. Parang walang alam kundi itapon sa kung saan-saan yung mga laruan niya. Ito naman kasing si Jonas. Panibili ng laruan na ikakalat lang din naman ng anak namin. Ayan, naligpit ko na nga lahat. Pero maya-maya pag nagising yun at nilaro na naman tong mga laruan niya siguradong magkakalat na naman yun. Ay, mahal ko. Payakap nga ako. Ano ba, Jonas? Bitiwan mo nga ako. Oh, bakit? Huwag mo akong yakapin. Grabe ka naman, parang yakap lang eh. Anong parang yakap lang? Buti sana kung yakap lang kilala kita. Mamaya sisingut-singutin mo na ako tapos magyayaya ka na. O bakit? Ayaw mo ba? Bagong paligo pa naman ako. Buti ka nga bagong paligo ako. Amoy pawis pa nga ako. Baka nakakalimutan mo. Galing ako sa pagluluto tsaka sa pagpapatulog sa mga anak natin. Tapos naglinis pa ako ng mga kalat ng anak mo. O edi, maligo ka muna para hindi ka na amoy pawis. Gusto mo, samahan pa kita eh. Tigilan mo nga ako. Ay, Teya naman. Bakit ba ang sungit-sungit mo sa akin? Nagtanong ka pa talaga ha? Malamang, hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong ginagawang masama. Naglalambing lang naman ako eh. Yan mismong paglalambing mo yung masama na ginagawa mo. Ha? Paano naman nangyari yun? Basta! Anong basta? Pagod ako, Jonas. Gusto ko na lang magpahinga. Teka nga, Teya, akala mo hindi ko napapansin na iniiwasan mo ako at hindi pinagbibigyan pag naglalambing ako? Ilang beses mo na kaya akong tinatanggihan? Lagi ka na lang wala sa mood o di kaya pagod sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa mga anak natin. Sa'yo naman talaga ang totoo Anong gagawin ko? Saka bakit pa hindi mo maintindihan yung pagod ko? Iniintindi ko naman pero ang tagal nang walang nangyayari sa atin, Teya. Simula nung nanganak ka hanggang sa nag-ilang buwan na lang yung bunso natin, hindi mo pa rin ako pinagbibigyan eh. Hindi mo naman ako masisisi kung bakit, di ba? Natatakot ako na baka pag pinagbigyan kita, maulit na naman yung nangyari. Yung nabuntis ako sa bunso natin ng biglaan. Mag-iingat ako. Pangako, hindi na mauulit yung nangyari sa... Sinabi mo na rin yan noon Pero wala naman nangyari. Nabuntis mo pa rin ako. Teya naman, huwag ka naman ganyan sa akin Asawa mo ako. May pangangailangan din ako. Pangangailangan na lang ba ng ibang taong uunahin ko? Paano naman yung pangangailangan ko? Sige nga. Asawa mo rin naman ako Pero hindi mo ako naiintindihan. Ano pa ba kasi ang pangangailangan mo? Hindi pa ba sapat na nabibigay ko yung buhay na pinangako ko sa inyo ng mga anak natin? Hindi naman yun ang tinutukoy ko, Jonas. Ano? Hindi mo talaga ako naiintindihan Di paintindi mo sa akin. Para ka namang ewan Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na pagod ako, di ba? Parang walang araw na hindi yan lumabas sa bibig ko kasi yan ang eksakto at palagi kong nararamdaman. Pero hindi mo naman iniintindi kasi kung naiintindihan mo ako, di sana may konsiderasyon ka sa akin.
Kaso wala eh. Na hindi mo ako matulungan dito sa bahay. Pati sa pag-aalaga ng anak natin, pagkagaling mo sa trabaho, di kaya pag day off mo. Oo, pagod ka. Naiintindihan ko naman yun eh. Kaya nga pinapabayaan na lang kitang magpahinga at maunang matulog samantalang ako gising pat inaasikaso yung mga anak natin at yung mga gawaing bahay na di ko magawa sa umaga. Pero paano naman ako? Kailangan ko rin ng pahinga. Pagod na akong magsakripisyo ng sarili para lang magampanan yung papel ko bilang asawa sa'yo at nanay sa mga anak natin. Tapos ikaw, lilinyan mo lang ako ng ganyan? Na para bang kapakanan mo lang bilang lalaki ang mahalaga. Di ba ang mag-asawa, magkasangga sa lahat ng pagkakataon? Nagtutulungan sila pero bakit pakiramdam ko mag-isa lang ako? Bakit, Jonas? Bakit? Tony, aminado ako na nawala talaga ang pagkahumaling ko sa aking asawa. Unti-unti itong nawala buhat ng mga anak ako sa panganay namin. Nabawasan ang pagiging malambing ko sa aking asawa. At kahit na anong lambing niya sa akin, wala pa ring talab. Akala ko kapag lumipas ang ilang buwan, matapos kong manganak, ay manunumbalik na kami sa dati. Pero hindi yun nangyari. Akala ko nung una, baka dahil napapangitan ako sa aking sarili. Pero kalaunan ay napagtanto ko na sadyang wala na akong amor kay Jonas. Wala kasi sa hulog kung maglambing ang asawa ko. Akala niya, katulad niya ako na isang haplos lang, ay agad ng gaganahan. Hindi man lang niya ako dinadaan muna sa ibang bagay gaya ng pagtulong sa akin sa mga gawaing bahay o kahit man lang pagdadala ng bulaklak o pagkain. May mga pagkakataon pa nga na hindi na ako nasasabik sa tuwing umuuwi si Jonas galing trabaho. Mas gusto ko pa na ang mga anak ko na lang kasama ko kaysa sa kanya. Ang totoo nga niyan, baka kahit sinong lalaki ang iharap niyo sa akin, walang mangyayari. Nadadaig ng pagod ang lahat sa akin. Kaya wala na akong lakas para sa ibang bagay. Ubus na ako sa pag-aalaga pa lang sa dalawa naming maliliit na anak. Pakiramdam ko, doon na lamang umiikot ang aking mundo. Ma, buti naman po binisita niyo kami ng mga bata rito sa bahay. Ay oo, namimiss ko na rin kasi ang mga apo ko. Ang tagal na nung huling beses na umuwi kayo sa bahay. Oo nga po eh. Mahirap pa po kasing ibiyahe yung mga anak namin. Saka na lang siguro pag malaki-laki na sila. Hindi namin kaya ni Jonas lalo't kailangan niya pang magmaneho. Sa bagay, halos magkalapit lang ang edad ng mga anak ninyo Pareho pa talagang alagain dahil maliliit pa. Oo nga po eh. Ay, nako, yan talaga mister mo, oo. Ay, teka anak, napansin ko na magulo tong bahay ninyo Halos lahat ng mga gamit wala sa ayos. Oo nga ma Kaya pasensya na kayo Ako lang din kasi ang nagliligpit ng mga yan pero hindi ko naman magawa agad dahil nga nag-aalaga ako sa mga anak namin. Medyo kailangan ko silang tutukan dahil nga maliliit pa. Naiintindihan ko naman yon dahil naging nanay din naman ako at nagkaanak na magkasunod, kayo ng ate Ana mo. Pero ang kaibahan lang nagbabayad ang papa ninyo ng kamag-anak natin para lang mag-asikaso sa mga gawaing bahay na hindi ko na nagagawa noon dahil nga nag-aalaga ako sa inyo. Bakit kaya hindi kayo kumuha ni Jonas ng kasambahay para naman may gumagawa sa mga gawaing bahay? Kayang-kaya naman ni Jonas magbayad ng tao para mapagaan ang buhay mo, anak. Napag-usapan na po namin yan, ma. Pero ayaw ng mister ko na kumuha kami ng kasambahay. Ay bakit naman?
Wala raw po kasi siyang tiwala sa ibang tao na gumalaw-galaw dito sa bahay namin. Hindi siya sanay kasi lumaki naman sila na walang kasambahay. Nakaya naman daw ng nanay niya na alagaan silang magkakapatid at gumawa pa ng mga gawaing bahay. Ganun ba? Hindi naman lahat ng tao katulad ng nanay niya ah. Ayun na nga po. Pero yun kasi ang katwiran ng mister ko. Bukod dun wala naman daw akong trabaho. Kaya bakit kailangan pa namin kumuha ng ibang tao na gagawa ng mga bagay na pwedeng ako na lang ang trumabaho? Talaga? Sinabi niya yun sa'yo? Opo. Pero naiintindihan ko naman siya. Naisip ko rin po na yung perang ipasasweldo niya sa kasambahay, ipandagdag na lang niya sa perang iniipon namin. Naku sa bagay. Mas praktikal nga yun pero alam mo anak, hindi ko lang kasi mapigilang malungkot. Bakit naman po? Kasi anak, sa sobrang dami ng ginagawa mo halatang halata na sa'yo yung pagod. Ang laki na ng pinagbago mo. Namayat ka. Nakakakain ka ba na mabuti? Nakakatulog ka ba na maayos? Opo, pero madalas wala akong ganang kumain. Tapos, sakto lang yung tulog ko. Madalas puyat dahil paiba-iba ng oras yung gising ng mga anak ko. Syempre, kailangan ko silang asikasuhin. Pero hindi mo pa rin dapat pinababayaan ang sarili mo, Thea. Hindi naman po. Pero hindi ko lang talaga prioridad ang sarili ko, ma. Lahat ng oras ko nakalaan na sa mga anak namin, sa pagiging asawa ko kay Jonas at sa mga gawaing bahay. Pero balansehin mo pa rin, anak. Sigurado naman ako na kahit gaano ka pa kaabala sa pagiging nanay at asawa mo, makakahanap ka pa rin ng oras para sa sarili mo. Mag-ayos ka. Gamitin mo yung mga kolorete mo sa muka. Hindi ba marami kang ganon nung nag-oopisina ka pa? Wala na po yun, ma. Tinapon ko na po. Na-expire na lang din kasi. Hindi ko na nagagamit. Pwede ka naman bumili kahit sa online. Uso na yun ngayon. I-deliver na lang dyan sa pinto nyo. Hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay. Pwede naman po talaga, pero mas gusto ko na lang po kasing bilhan ng mga gamit at damit yung mga anak namin. Ayoko na may masabi si Jonas, lalo't pera niya yung ginagastos ko. Bakit naman siya may sasabihin? Mag-asawa naman kayo. Basta, ma. Kumusta naman ba kayo ni Jonas? Ayos lang naman po. Yung totoo. Totoo po yung sinasabi ko. Ay siya, sabi mo Umaasa ako na maayos talaga kayo. Minsan nag-aaway kami. Pero nagkakabati rin naman alang-alang sa mga bata. Sa bagay, wala naman talagang perpektong pagsasama. Ang mahalaga, mas pinipili niyo pa rin magkaayos, lalo na may mga anak na kayo. Opo, alam ko po yan. Pero bakit nyo naman biglang natanong kung ayos lang kami? Wala naman. Gusto ko lang naman kayong kumustahin. Malaki naman ang tiwala ko kay Jonas na prioridad niya talaga kayo na pamilya niya. Nakita ko nung nakaraan yung family picture niyo sa social media. Yung kumain kayo sa mall. Ako masaya ako na nakikita kayong nagbabanding. Pero anak, matanong ko lang ha. Kayo ba ni Jonas lumalabas pa ba kayo ng kayong dalawa na lang? Nako, hindi na po, ma. Bakit naman? Wala kasi kaming mapag-iwanan sa mga anak namin. Sa bagay, pwede sana sa amin ang papa mo. Kaya lang ang layo naman ang bahay namin. Yung kina Jonas ba doon sa nanay at tatay niya, malayo rin ba? Hindi ba sa Maynila lang sila? Wala na po sila dun. Lumipat na sila sa Rizal nung nakaraang taon kaya malayo na rin sila sa amin. Saka wala na rin talaga kaming panahon ni Jonas na lumabas ng kami lang, lalo na ako. Ang isip ko kasi laging sa mga bata na lang, ma. Ganon talaga kapag nanay na. Pero anak, sana wag niyo pa rin pabayaan ni Jonas ang relasyon ninyo, ha? Kung hindi kayo makalabas ng kayo lang, pwede naman dito na lang sa bahay kayo mag-date. Kaso lagi po akong pagod, ma. Hindi ko nga mapagbigyan si Jonas kapag naglalambing siya Nagagalit tuloy siya sa akin minsan. Naku, Thea, dapat pagbigyan mo pa rin ang asawa mo. Lalaki yon at may pangangailangan. Wala po kasi talaga akong gana Ay, ayusin mo anak ha.
Kasi dyan posible magsimula ang problema ng mag-asawa. Dapat paglaanan ninyo ng panahon ang isa't isa. Mag-usap kayo ng masinsinan kung papaano ninyo gagawin yon. Magplano kayo, magkasundo. Para lang maibalik yung saya sa pagsasama ninyo at hindi yung nabubuhay lang kayo para sa mga bata. Tony, sa tuwing dumarating naman si Jonas, gusto niya na lang magpahinga. Pero kapag nasa kama na kami, madalas siyang humirit na may mangyari sa amin. At umiinit talaga ang ulo ko sa tuwing ginagawa niya yun. Ni hindi nga niya ako magawang kumustahin o tulungan man lang sa mga anak namin para makapagpahinga ako saglit. Tapos gusto pa niyang gamitin ako. Gayong alam naman niya na wala akong tamang pahinga. Kaya naman sa tuwing nangyayari yun, nauuwi kami sa away. Hanggang sa unti-unti, napansin ko na lamang na lumalayo ang loob ko kay Jonas. Imbis na tuwa, inis ang madalas kong maramdaman sa tuwing nandyan siya. Pakiramdam ko kasi mag-isa lamang ako sa relasyon namin. Walang nakakaintindi sa akin. Oo, nagtatrabaho siya para sa amin at sa mga anak niya. Pero hindi naman natatapos doon ang responsibilidad niya sa amin bilang padre de pamilya. Tony, dumalas ang pagbisita ni Mama sa bahay para tulungan akong mag-alaga sa mga anak namin. Nung una, nahiya pa ako sa kanya dahil bumibiyahe pa siya ng malayo. Pero wala naman daw kaso yun. Sa tingin ko, naaawa rin talaga siya sa akin nung huling beses na datnan niya ako na walang ayos at tila akong tawagin ay losyang na. Bukod sa tulong sa mga bata, pinagluluto rin ako ni Mama ng masarap at masustansyang pagkain. Dahil doon, nakaramdam ako ng pagbuti at pagsigla ng aking katawan. Lagi niya rin akong sinasabihan at pinaaalalahanan na mag-ayos ng aking sarili. May lakad man o wala, para matuwa ako kapag nakikita ko ang aking sarili sa salamin. Sa ganung paraan, bubuti siguro ang aking pakiramdam. Napagtanto ko rin, Tony, na hindi maganda kapag nagpatuloy ang masamang nararamdaman ko sa aking asawa. Baka mauwi kami sa mas malaking problema. Kaya pinilit ko ang aking sarili na gawa ng paraan ang aming sitwasyon. Nagsimula akong mag-ehersisyo. Hanggat makakaya ko ay nag-aayos ako sa aking sarili. Hindi lamang para kay Jonas, kundi para ako rin ay muling makaramdam ng init sa aming pagsasama. Kasi gaya ng sabi ng mama ko sa akin, mag-asawa muna kami ni Jonas bago naging mga magulang. Kaya dapat nasa prioridad namin ang isa't isa. Si Mama. Hello, Ma? Hello, anak. Napatawag po kayo. Gusto lang kitang kumustahin. Ilang araw na rin akong hindi nakakapunta dyan. Kumusta na ba? Kumusta na mga bata? Ayos lang naman po, Ma. Kapapatulog ko nga lang sa kanila eh. Bakit ikaw gising pa? Teka, magkasama ba kayo ni Jonas? Wala pa nga po si Jonas, Ma. Anong oras na? Hindi man lang siya nagsabi na mahuhuli siya ng uwi. Baka may dinaanan lang. Malay mo naman may dalang bulaklak pag uwi para sa'yo, hindi ba? Ang tagal naman niyang bumili ng bulaklak. Inabot ng 1 oras? Madalas 7:00 pa lang nandito na siya sa bahay pero pasado 8:00 na kaya. Baka naman may ginawa lang sa opisina. I-text mo na lang ulit
ulit, baka mag-reply naman sa'yo. O hindi kaya abangan mo na lang dyan sa pinto ninyo, baka pauwi na rin yun. Opo, ma. Ganun naman po yung ginagawa ko. O siya, sige, basta anak ha. Huwag mo kalilimutan yung sinabi ko. Tungkol dun sa mga dapat ninyong gawin ni Jonas para bumalik yung init ng pagsasama nyo. Hindi naman porke mag-asawa na kayo at may mga anak na kayo titigil na kayo sa paglalambing sa isa't isa. Opo, ma. Natatandaan ko naman po yung mga sinabi niyo. Mabuti naman kung ganun. Siya, sige na anak ha. Ibababa ko na tong tawag dahil magpapahinga na kami ng papa mo. Sige po, ma. Salamat po sa pangungumusta. Si mama talaga. Sa wakas, andyan na si Jonas. Oh, mahal. Bakit ngayon ka lang dumating? 8:00 na ng gabi, oh. Ay, pasensya ka na, mahal. May client meeting kasi kami tapos nagkayayaan kumain sa labas eh. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Alalang-alala tuloy ako sa'yo. Ayun nga, sorry na lobat yung cellphone ko kaya di na ako nakapagsabi. Hindi ko naman na-charge kasi nga nasa meeting ako, di ba? O ito, may dala akong takeout para sa'yo. Yan. Salamat. Oo nga pala, nakapag-deposit na rin ako ng pera sa bank account mo. Maaga kasing pumasok yung sweldo namin dahil tumapat ng linggo yung payroll eh. Baka may kailangan kang bilhin para sa mga anak natin at sa sarili mo. Gamitin mo lang yung pera na nasa account mo. Wala naman akong bibilhin para sa sarili ko. Pero sa mga anak natin, meron. Salamat pala doon, mahal ha. Walang anuman. Buti pa, halika na sa kusina. Kainin natin tong pasalubong mo sa akin. Hindi na, kumain na ako. Nag-dinner ako kasama yung kliyente namin, di ba? Busog ako. Ikaw na lang ang kumain ng mga yan. Ganun ba? Mukhang marami tong dala mo. Oh. Baka hindi ko maubos. Pwede mo namang ilagay sa ref kung may sobra tapos bukas mo na lang kainin. Simpleng bagay, pinapakomplikado mo pa eh. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko pagod ako kaya gusto ko na sanang magpahinga. Sige, maiwan na kita. Pasok na ako sa kwarto. Mahal, tignan mo nga to. Maganda ba tong suot ko? Oo, maganda. Thank you. Nagustuhan mo ba? Ang tagal kong pinag-isipan kung bibilhin ko ba tong pantulog na to kasi medyo sexy. Pero naisip ko na magugustuhan mo kaya binili ko pa rin. Oo. Oo, nagustuhan ko, mahal. Maganda. Oo, bagay sa'yo. Pero alam mo kung ano pa yung maganda? Ano? Kapag inalis ko na tong suot ko, Teka, sandali lang. bakit? Ayaw mo ba? Pagod ako eh. Gusto ko na lang sana munang magpahinga. Ano ba yan? May pagod ba na kanina pa nakatutok sa cellphone imbes na natutulog na? Kung totoong pagod ka, edi sana nagpapahinga ka na. May chinek lang ako na email sa akin ng kliyente namin kaya nag-cellphone ako. Trabaho pa rin kahit nandito ka na sa bahay. Teya, please. Pwede bang intindihin mo na lang? Importante sa kumpanya namin tong kliyente na to kaya palagi ko siyang minomonitor. Oo nga. Pero sana naisip mo yung mararamdaman ko. Ano na naman ba yung nararamdaman mo, ha? Itong kagustuhan ko na mapalapit sa'yo. Akala mo ba madali sa akin to? Pues nagkakamali ka. Kailangan ko pang humugot ng lakas ng loob para gawin to tapos babaliwalain mo lang yung effort ko, ha? Hihindihan mo lang pala ako, ganon? Sa tono mo parang napipilitan ka lang pala eh. Bakit ginawa mo pa? Tapos ngayon sa akin mo ibabato ang sisi. Parang namang wala na akong ginawang matino sa relasyon na to. Lagi na lang mali, wala nang tama.
Saka wala na ba akong karapatang tumanggi kasi pagod ako? Eh nung ikaw nga noon yung panay tanggi sa akin, inintindi ko pa rin kahit tingin ko nagrarason ka na lang. Sana naman ganun din gawin mo sa akin. Eh sa pagod talaga ako eh, alangan namang pilitin ko sarili ko, di ba? Gusto mo, pekein ko yung reaction ko, mapagbigyan lang kita? Ngayon, Thea, alam mo na ang pakiramdam ng tinatanggihan. Masakit, di ba? Tony, alam ko naman na may pagkukulang ako sa kanya bilang asawa. Subalit umasa ako na mauunawaan niyo ni Jonas dahil meron naman akong mabigat na dahilan. Pero hindi ko akalain na siya naman ang mawawala ng amor sa akin. Doon na ako nakaramdam ng kaba. Ayaw ko man tumalon sa konklusyon na baka may ibang inaatupag ang asawa ko, kaya nanlalamig siya sa akin. Pero gabi-gabi pa rin akong binabagabag ng isipin yun. Sa katunayan, nababalisa na ako at nagsimulang magduda ng kung ano-ano. Ayokong humantong kami sa ganun dahil hindi ko alam kung kakayanin ko ang sakit. Kaya dinadaan ko na lang sa pagdarasal na sana mali ang iniisip ko. Mahal, kanina pa may nagchat-chat sa'yo ah. Hindi ka ba pa tapos maligo dyan? Baka importante to ah. Pabayaan mo lang, mahal. Patapos na rin naman ako. O sige, basta nandito lang nakasabit sa may cabinet tong uniforme mo na bagong plancha ha. Oo, sige, salamat. Sino kaya tong chat ng chat kay Jonas? Hindi pa naman oras ng trabaho pero hindi makapaghintay. Buti pa, tignan ko nga. Wala naman sigurong masama kung alamin ko kung sino to. Ano to? Sino to? Ano to? Mahal, bakit hawak mo yung cellphone ko? Ano to, ha? Ang ano? Itong text na to, oh. Number lang yung nakarehistro pero sunod-sunod. Ano, gusto mo basahin ko pa sa'yo, ha? Thea, Tignan mo, oh. Sabi dito, baby, nasan ka na? Bakit ang tagal mo mag-reply sa text ko? I miss you, baby ko. Hindi ka pa nakakaalis ng bahay? O ito, oh, meron pa dito tungkol sa akin. Baby, kailan ka makikipaghiwalay sa asawa mo? Jonas, ano ba to? Thea, akin na yung cellphone ko. Ayoko nga! Akin na sabi! Ayoko sabi! Para ano, ha? Para mabura mo tong mga to? Hindi ako papayag, Jonas. Saka, sino ba to baby na baby sa'yo? Babae mo ba siya, ha? Sagutin mo yung mga tanong ko. Thea, patawarin mo ako, Thea. Walang iya ka, Jonas! Hindi ko naman sinasadya eh. Nagawa ko lang yun kasi nangangailangan ako. Anong pinagsasasabi mo dyan, ha? Anong nangangailangan ka? Ng ano? Ng babae? Eh, nandito naman ako, ha? May asawa ka naman! Oo nga, alam ko namang nandyan ka pero hindi ko naman naramdaman yun lalo na nung mga panahon na kailangan kita eh. Kaya ka humarap ng iba, ganon? Ng ibang babae na pupuno sa mga pangangailangan mo na hindi ko maibigay kasi pagod ako! Pagod ako kasi abala ako sa pag-aalaga sa mga anak natin at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay at pagiging asawa sa'yo, Jonas! Kaya nga humihingi ako ng tawad kasi naging mahina ako. Nagpadala lang ako sa tukso, mahal. Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan! Nakakasuka ka! Sa palagay mo maniniwala pa ako na nagsisisi ka sa mga ginawa mo sa akin? Hanggang ngayon, nag-uusap pa nga kayo ng babae na to eh! Eh siya lang naman yung makulit at nagpupumilit na makipagkita pa rin ako sa kanya eh. Ah, talaga? Hindi mo maniniwala ako sa'yo, ha? Thea, maniwala ka sa akin. Thea, mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Kung mahal mo kami, sana inisip mo muna kami bago mo nagawa yung bagay na to. Hindi ka lang napagbigyan. Para ka ng asong ulol na naghanap ng iba. Mas mahalaga na ba talaga sa'yo ang pangangailangan mo? Sinubukan ko namang intindihin ka, di ba? Pero ano magagawa ko? Nahihirapan ako.
Kaya pala wala ka ng gana sa akin kasi meron ka ng ibang kinakama. Ano? Hindi ka makapagsalita ngayon, no? Kasi totoo. Tapos ang lakas pa ng loob mo na sabihin, mahal mo kami? Gumagawa ka naman pala ng kalokohan? Teya, pakiusap. Makinig ka sa akin. Nagsisisi na ako sa nagawa ko kaya sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para patunayan yun sa'yo. Teya, ayusin natin to, Teya. Ha? Di ba kapag nagkakaroon tayo ng away, mas pinipili nating unawain at patawarin ang isa't isa? Parang awa mo na, Teya. Huwag mong hayaan na mawasak ang pamilya na sabay nating binuo. Hayaan mo akong pumawi sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo. Kaya patawarin mo ako, Teya. Patawarin mo ako. Tony, hindi ko alam kung sino ang talagang may sala. Siya lang ba? O ako ang talagang punot dulo ng lahat? Dahil ba yun sa mga pagtanggi ko sa kanya? Dahil ba sa hindi na ako singganda ng Teya na una niyang nakilala? O baka dahil naramdaman ni Jonas na nanlamig ako sa pagsasama namin? Tony, pinutol na ni Jonas ang ugnayan niya sa kanyang kabit. Binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Nagpatuloy ang buhay naming mag-asawa. Pero ramdam namin na hindi na kami gaya ng dati. Mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero wala na akong tiwala sa kanya. Kung pwede nga lang, gusto ko na lang matapos ang lahat sa amin. Pero gusto kong lumaki ang mga anak namin sa isang buong pamilya. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Teya. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.